May kontrata ako sa isang malamig na babae na CEO. Nagbibigay ako sa kanya ng dekalidad na jeans. Binabayaran niya ako ng 5 milyon. Pagkapanganak ng bata, pantay na tayo, at aalis na ako. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay masyado akong magaling. Naging buntis siya ng kambal. Habang nagkakagulo ang lahat sa labas ng delivery room, kinuha ko ang mas batang kambal, yung may mahinang iyak, at tumakbo kasama ang pera. Sa loob ng 6 na taon, pinalaki ko ang mga manok, nagtanim ng mga gulay sa probinsya, at maayos kong inalagaan ang anak ko. Pagkatapos isang araw, sumakay ako sa tricycle kasama ang anak ko papunta sa bayan para magbenta ng gulay. Pagkatapos ay huminto sa harap ko ang isang mamahaling sasakyan. Lumabas mula rito ang isang batang lalaki na nakasuot ng suit at korona. Mukha siyang kamukha ng anak ko. Sabi ng anak ko, "Dad, kailan ka pumasok sa likod ko at nagkaroon ng anak sa lungsod?" Ang anak kong si Jiam Minho ay binigkas ang linyang iyon ng buong lakas ng kanyang baga at walang hiya. Sa oras na iyon, sabay-sabay nilang tinutukan ng tingin ako ng bawat tita at tito sa palengke. Wala na akong magagawa. Pumikit ang ulo ko, at halos mawala ng kontrol ang repolyo na nakahanda kong ibenta. Tumulo ang pawis sa aking templo. Hindi ko kailanman inisip na magtatapos ang 6 na taon ng mapayapang buhay sa probinsya ng ganito. Paglabas ng isang batang lalaki mula sa mamahaling sasakyan, suot niya ang maliit na suit at maliit na bawtay. Tila siya ang maliit na bossy na CEO. Pinag-aaralan niya kami ng may parehong gulat gaya ng anak ko, pero may dagdag na pagsusuri at pagkamausisa. Pagkatapos, sa likod niya, muling bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang mahabang binti at itim na medyas ang unang lumabas. Pagkatapos ay ang mukha na nakaukit na sa aking DNA, ang nagigising sa akin mula sa mga bangungot. Shin Bing. 6 na taon na, pero ni isang pagbabago ang nakita ko sa kanya. Mukha na parang yelo, mata na malamig hanggang makapatay. Ang tanging kaibahan lang ay, sa sandaling ito, may bahagyang bakas ng kakaibang bagay na lumitaw sa kanyang palaging hindi nagbabagong mukha na parang yelong-yelo. Unang tumingin ang kanyang tingin kay Jiamenho na mukha, madumi ngunit halatang kamukha ko. Pagkatapos ay dahan-daang lumipat sa batang nakasuot ng maliit na suit, dalawang magkaparehong batang lalaki. Isa nakapatch na maong, mabangis tulad ng isang unggoy sa putik, yung isa naman ay nakasuot ng formal na maliit na suit, malinis na parang prinsipe. Tumigil ang hangin. Tumaas ang tibok ng puso ko hanggang mga 180. Pa, magsalita ka naman. May iba pa ba kayong pamilya sa syudad? Paano naman kami ni Wong Duo sa bahay? Sabi niya, tumigil ka na sa pag-iimbento. Asong-aso si Wong Duo ng punong barangay. Hinawakan ko ang kamay ko sa bibig ni Jiamenho para hindi na siya makapagsalita ng kung ano-ano. Napilitan akong ngumiti na mas halata pang nakakaiyak at sinabi, ang mga bata talaga ang nakakabaliw. Haha, ang mga bata talaga, nakakabaliw ang mga sinasabi. Huwag mong masyadong pakinggan. Hindi ako pinapansin ni Shinbing. Ang kanyang tingin ay parang dalawang matalim na scalpel, unti-unting hinahati ang bawat bahagi ko at ni Jiamenho. At ang dalawang lalaking nakasuot ng itim sa likod niya ay papalapit na sa amin ng walang ingay. Tumakbo, yan lang ang naiisip ko. Kaya pinindot ko ang throttle ng tricycle ko. Ang sasakyan na kasama ko ng 6 na taon ay umalingaw-ngaw sa isang serye ng mga ingay na para bang pwedeng bumagsak anumang oras. Biglang umusad ang palengke, ako at ang puno ng gulay ay sumalpok papunta sa palengke. Tumunog ang malamig na boses ni Shinbing sa likod ko. Hinto siya, huwag mong hayaang makatakas. Kung hindi, maghihintay ka ng isang buong mundo ng problema. Noong araw, tinagurian kong hari ng daan. Pinatakbo ko ng buong lakas ang throttle. Parang baliw, binayo ng tricycle ang makipot na pasilyo ng palengke. Binangga ko ang 2 tindahan ng prutas at winasak ang isang buong pila ng mga kamatis. Ang sigawan ng mga tita at tito ay nagsabay sa ingay ng mga hakbang ng mga bodyguard na sumusunod. Tatay, ang galing mo, parang pelikula. Sumigaw si Jiamenho sa tuwa sa aking mga braso. Para bang hindi niya alam na nasa panganib tayo. Sabi ko, walang cool, tumatakbo tayo para sa ating buhay. Pero hindi kailanman magiging kasing bilis ng 3 gulong ko ang aking tricycle. Sa sandaling nakalampas ako sa palengke, isang itim na luxury na sasakyan ang hamarang at tuluyang hamarang sa daan ko, walang makakatawid. 2 bodyguard ang humawak sa akin sa magkabilang panig at binuhat ako mula sa sasakyan na para bang wala akong timbang. Nakatulak ako sa hood ng kotse, nakadikit ang pisngi ko sa malamig na pintura. Hinawakan ng isa pang bodyguard si Jiamenho, pero hindi siya natakot kailanman. Nagpapakita siya ng mga mukha sa batang nakasuot ng maliit na suit, tumingin lang ng walang imik ang batang nakasuot ng suit. Dahan-dahang lumakad si Zinbing papunta sa akin sa kanyang mga takong, isang hakbang na sinadyang dahan-dahan. Jae-woo, sinabi niya ang pangalan ko. Tahimik, pero pinilitan ng buong katawan ko, matagal nang hindi nagkikita. Pilit kong itinaas ang ulo ko at ngumiti ng may pinakamatamis na ngiti. Ginoo Zin, ang swerte naman. Pumunta ka rin dito para mamili ng gulay. Ngumiti ng bahagya si Zinbing ngunit hindi sumagot. Sa halip, yumuko siya para tingnan si Jiamenho na nasa braso ng bodyguard. Inabot niya ang kamay na para bang hahawakan ng kanyang pisngi. Nang makita ito, inurong ni Jiamenho ang kanyang leeg at tinignan siya ng may pagdududa. Sino ka? Huwag mong isipin na magiging madraste ko. Aking ama ay kabilang kay Wang Dawa. Sinasabi ko na ito ang huling beses, si Wang Dawa ay isang aso. Hinihinto ang kamay ni Zinbing sa ere. Dahan-dahan siyang huminga at tumayo. Bamaling ang tingin niya sa akin na may isang tingin na maaaring pumatay.
6 na taon na ang nakalipas, ipinanganak ko ang kambal. Tama, tahimik ang boses ni Zinbing, ngunit sa ilalim niyon ay isang bulkan na nakahandang sumabog. Hihigpitan ng bodyguard ang kapit niya sa aking mga balikat. Aminin mo at mamamatay ako. Itanggi mo at mamamatay ako. Mas mabuting walang sabihin. Kaya't mabilis akong tumingin ikot at pinalitan ko agad ng pinakanabigla at inosenteng ekspresyon ko. Kambal, Ginoo Zin, wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Itinuro ko si Giamenho ng buong katapatan na kaya ko. Ito ang aking pamangkin. Pumanaw ang aking kapatid at hipag sa isang aksidente sa sasakyan. Ako ang nag-alaga sa kanya mag-isa. Hindi ito naging madali. Sinubukan ko pang tumulo ang ilang luha para lang magmukhang totoo ang kasinungalingan. Tingnan mo kung gaano kamukha niya ako. Sinasabi nila lagi na ang mga pamangkin ay kahawig ng kanilang mga tiyo. Totoo nga ito. Bago ako makapagsalita, biglang pumasok si Giamenho na nakasimangot. Tatay, anong sinasabi mo? Kailan ka pa nagkaroon ng kapatid? Matagal nang wala na ang mga lolo at lola ko. Nakalimutan mo na ba? Tumingin ako sa aking traidor na anak at wala na akong masabi. Gusto kong bamuka ang lupa at lumunin ako ng buo. Ito ang sertipiko ng kapanganakan ni Shinji at ang mga record ng ospital mula noon. Nakatingin ng diretso sa akin ang kanyang mga mata, hindi kumukurap. Ipinapakita ng mga tala na ang lalaking sanggol sa incubator B ay nawala 3 oras pagkatapos ipanganak. Humigpit ang dibdib ko. Pangit, sobrang nakatutok ako sa pagtakas kaya nakalimutan kong sirain ang ebidensya. Isang pagkakataon. Kailangan talagang isang pagkakataon lang ito. Tapos na si Zinbing sa kanyang usapan. Lumiko siya sa kanyang mga bodyguard. Dalhin niyo siya. Bumalik tayo sa Cloud Summit Estate. At makipag-ugnayan tayo sa ating abogado. Gusto ko agad ng pagsusuri sa pagiging ama. Sagot ng bodyguard, Ginoo Zin. At gano'n na lang, dinakip ako ng 2 bodyguard at ipinasok sa likod ng mamahaling sasakyan na parang kriminal. Isinama rin si Giamenho. Hindi siya natakot kailanman. Nasa kamay na niya ang buong ibabaw ng mga upuang gawa sa katad. Tatay, mas komportable ito kaysa sa tricycle mo. Pero hindi kasing bilis. Anong silbi ng bilis? Nahuli pa rin nila tayo. Diretso ang convoy sa isang piling residensyal na lugar sa gilid ng lungsod. Cloud Summit Estate. Sapat na ang pangalan para malaman mo kung gaano kamahal ito. Saglit lang, huminto ang sasakyan sa harap ng isang villa na parang isang kastilyo. Pinapasok kami ni Giamenho sa sala na malaki ng sapat para sa isang paligsahan sa karera. Ang kristal na chandelier sa kisame ay nagpagulo ng ulo ko. Hindi pa kailanman nakita ni Giamenho ang isang bahay na ganito kaluho. Pumasok siya at agad na nawala ng malay, umiikot-ikot sa carpet. Nakaupo si Zinbing sa sofa sa ulo ng kwarto. Ang batang si Shinji ay tahimik na nakaupo sa tabi niya. Hawak niya ang isang tablet, ngunit palaging nakatitig ang mga mata niya kay Giamenho na kasalukuyang nakaluhod sa sahig na parang aso na ipinanganak mula sa iisang ina. Hindi maaaring maging mas malinaw ang pagkakaiba. Sa wakas ay nagsalita si Zinbing. Jiawu, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bayaran mo ang 5 milyong utang mula sa 6 na taon na ang nakalipas. Iwan mo ang bata dito at makakalaya ka na. Naramdaman ko ang pagtulak sa aking tiyan. Yung 5 milyon ay ginamit sa pagtayo ng bahay sa probinsya, pagbili ng lupa, pagpapalaki ng manok. Ito rin ang naging panggastos namin sa loob ng 6 na taon. Halos wala nang natira. Pero higit pa sa pera, ang hinihiling niya ay iwan si Giamenho. Paano ako tatanggap yun? Tumingin ako sa anak kong tumatakbo sa carpet, nagtatawa na parang wala siyang alalahanin sa mundo. Siya ang inalagaan ko ng 6 na taon ng buong puso ko. Huminga ako ng malalim at tiningnan si Zinbing ng diretso sa mata sa kauna-unahang pagkakataon. Miss Zin, makakahanap ako ng paraan para mabayaran ng pera, pero si Giamenho ay anak ko. Hindi ko siya maibibigay sa'yo. Anak mo, gaya ng sinabi niya kanina, ito ang pinakakatawang bagay na narinig niya. Huwag mong kalimutan ang ating kontrata. Wala kang ibang ginawa kundi maging tagapagbigay ng gene. Tumaas ang aking leeg at bumawi ako. Hindi nakasaad sa kontrata kung ano ang gagawin kung may kambal. At ang sanggol na iyon ay napakaliit at mahina noong siya ay ipinanganak. Sabi pa ng doktor, baka hindi niya kayanin. Ako ang nagbalik sa kanya sa probinsya at pinakain ng lugaw, kutsara-kutsara, gamit ang mga luma ng gamot hanggang siya ay gumaling. Iyon ang katotohanan. Si Giamenho ay naipanganak ng maaga. Maliit at payat siya, at ang kanyang sigaw ay halos hindi marinig kaysa sa isang kuting. Tumakbo ako kasama siya partly dahil sa pera at partly dahil natatakot ako na tunay na pababayaan siya ng malamig na babaeng ito. Nang marinig ito, may pagbabago sa ekspresyon ni Zinbing. Pero muling nagyelo ito halos agad-agad. Hindi ako interesado sa proseso. Importante sa akin ang resulta. At ang resulta ay ninakaw ninyo ang aking pera at ang aking anak. Tumaas siya. Tumingin siya sa akin. Walang isa sa inyo ang makakaalis hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng pagsusulit. Kung hindi, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kawalang pag-asa. Noong unang araw na ako'y ikinulong sa kastilyo, naranasan ko ang tinatawag ng mayayaman na boring na buhay. May inihandang guest room si Zinbing para sa akin at kay Giamenho. Ang silid pampasok ay mas malaki kaysa sa buong bahay ko sa probinsya. May sarili itong banyo, walk-in wardrobe, at terrace na tanaw ang buong golf course. Nasa gilid ni Zinbing ang kanyang kasiyahan, nagbubungguan sa malaki at king-size na kama. Ginagamit niya ang napakamahal na duvet bilang trampoline. Sabi niya, tayo na ba dito titira mula ngayon? Kung oo, magiging kamangha-mangha iyon. Mas malaki ito kaysa sa kulungan ni Lolo Wang.
Hindi ako makapagsalita. Pwede kaya niyang humanap ng mas magandang paghahambing, hindi ako kasing saya niya. Sinubukan ko ang pinto. Hindi ito kumibo. Dalawang lalaki na nakasuot ng itim ang nakatayo sa labas na parang magkaparehong tagapangalaga ng bato. May mga restrictor na nakakabit sa mga bintana. Binuksan nila ng bahagya. Para bang ikinulong ako ni Zingbing na parang isang kriminal. Lumipas ang mga minuto, segundo bawat segundo. Dumating ang oras ng tanghalian. Isang katulong ang dumating para dalhin kami sa silid kainan. Ang mahabang hapagkainan ay puno ng mga eleganteng pinggan, kanluran, China, Hapon, lahat ng gusto mo. Nakatayo si Zingbing sa ulo ng mesa. Si Zinjia ay nakaupo sa kanyang kaliwa, tahimik at maayos na hinihiwa ang kanyang steak gamit ang kutsilyo at tinidor. Ako at si Jia Minho ay nakaupo sa kabila nila, hindi pa niya nakita ang ganito kailanman. Kinuha niya ang isang buong Australian lobster at sinubukang isubo ito sa bibig niya. Agad ko siyang pinigilan. Ibaba mo na, nakakahiya ang kumagat gamit ang kamay lang. Habang sinasabi ko yon, kinuha ko ang tamang kagamitan at sinimulang buksan ang kabibe ng lobster para sa kanya. Inilagay ko ang karne sa kanyang mangkok. Ngumiti si Jia Minho ng matamis sa akin. Salamat, Dad. Kinuha niya ang kanyang tinidor, tinusok ang isang piraso ng lobster, ngunit hindi niya ito kinain. Sa halip ay itinuro niya ito sa aking bibig. Una kumain si tatay, lalong lumamig ang aking puso. Sobrang sensitibo nitong batang ito, binuka ko ang bibig ko at kinain ito. Sa kabilang dulo ng mesa, huminto ang mga kamay ni Zingbing sa kanyang kutsilyo at tinidor. Pinanood niya ang aming palitan ng hindi mababasang ekspresyon. Tumigil na rin si Zinjia sa pagkain sa kanyang tabi. Pinanood niya kami ng tahimik. Nilunok ni Zingbing ang kanyang ubo at binasag ang katahimikan na may tono na walang palugit para sa pagtutol. Jia Minho, simula ngayon matutunan mo ang tamang asal. Huwag sumigaw sa hapag. Huwag kumain gamit ang kamay. Matututuhan mong gumamit ng kutsilyo at tinidor. Naintindihan? Tanong ni Jia Minho habang may kagat ng lobster. Ano ang mga asal? Maaari mo ba silang kainin? Binilugan ni Zingbing ang kanyang kilay at sinabi, Zinjia, ipakita mo sa kanya. Inilapag ni Zinjia ang kanyang mga kubyertos, kinuha ang isang bagong set at iniabot kay Jia Minho ng tahimik. Ganito mo silang hawakan. Sinubukan ni Jia Minho na gayahin siya. Gayunpaman, sa isang malakas na kalabog, bumagsak ang tinidor sa sahig. Yumuko si Jia Minho para kunin ito at direktang tumama ang ulo niya sa paa ng mesa. Sumigaw siya at ang buong silid kainan ay naging gulo. Tumingin ako sa pagod na katulong, pagkatapos ay tiningnan ng lalong lumalalim na ekspresyon ni Zingbing at nakaramdam ng tahimik, may kasalanang kasiyahan. Tama ka lang ang karapat-dapat sa ginawa mo sa pagtanggi sa mga taga-probinsya. Kayang buwagin ng anak ko ang buong kastilyo ninyo. Sa isang saglit, nakaraos din namin ang pagkain. Tinawag ni Zingbing si Zinjia at iniabot sa kanya ang isang buhawi ng mga laruan na halatang mamahalin. Dalhin mo ang iyong kapatid sa silid ng laruan. Pagkatapos ay tiningnan niya si Jia Minho ng malamig. Lahat yan sa'yo. Kunin mo ang kahit ano na gusto mo. Sinusubukan niyang utuan ng anak ko ng mga laruan. Kumulo ang aking dibdib sa alarma. Gusto niyang sirain ang dalisay kong anak sa pera. Hindi mangyayari yon. Pagkatapos, magkatulad na maliit na mga batang lalaki ang tumayo ng maayos sa unang pagkakataon. Hawak ni Zinjia ang isang laruan na transformer. Medyo nag-aalinlangan, umiikot si Jia Minho sa paligid niya isang beses, saka humawak at nagsimulang haplusan ang suot niya. Ang tela ng suot mo ay talagang maganda, mas malambing kaysa sa mga pang-ibaba ng tatay ko. Namula ang mukha ni Zinjia. Seda ito, sabi niya ng tahimik. Hinawakan ni Jia Minho si Zinjia sa kamay. Alam ko isang masaya na lugar. Sige na, sundan mo ako. Dinala ni Jia Minho si Zinjia sa isang malaking puno sa likod bahay. Panoorin mo ito. Inangat ni Jia Minho ang kanyang mga manggas sa mukha sa parehong palad at pinisil-pisil ang mga ito, saka siya mabilis na umakyat sa puno ng walang kahirap-hirap. Umupo siya sa isang sanga at tiningnan pababa si Zinjia na nakatitig ng walang imik. Umakyat ka na. Ang ganda ng tanawin dito. Hiniling ni Zinjia na tumaas ang kanyang leeg, sabay takot at paghahangad. Hindi pa ako nakakatang sa isang puno. Hindi ko alam kung paano. Wala kang dapat katakutin. Ituturo ko sa'yo. Dito ang kamay, dito ang paa. Ganyan lang. Ganyan nga. Kasama si Jia Minho na sumisigaw sa kanya, nagsimula talagang umakyat si Zinjia, magulo ngunit determinado. Nakanganga ako sa puno at nanood, damang-dama ko ang halo-halong emosyon na hindi ko moari. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Zingbing mula sa likod ko. Jia Wu, anong klaseng kinabukasan sa palagay mo ang ibibigay nitong paraan ng pagpapalaki sa kanya? Lumingon ako. Nakatayo siya roon, may bahagyang pangungutya sa mukha. Nagpa-practice ka bang manghuli ng mga ibon sa mga pugad o manghuli sa bundok? Ngumiti ako at itinuro ang maliit na pigira na nagsusumamo pataas sa puno. Miss Zin, hindi ko siya mabibigyan ng $1 billion na mana, pero maibibigay ko sa kanya ang isang masayang kabataan. Hindi ko inaasahan na magiging isang dalubhasa siya. Basta masaya siya, yun lang ang mahalaga. At tingnan mo, mukhang masaya rin ang iyong anak ngayon. Siguro hindi pa siya nakakaranas ng ganitong kasiyahan noon. Sinundan ni Zingbing ang aking galaw. Sa tulong ni Jia Minho, sa wakas ay nakarating si Zinjia sa isang mas mababang sanga. Yamakap sa puno gamit ang nanginginig na kamay, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay naglalaman ng isang kasiyahang tila bago sa kanya. Naupo ang dalawang batang lalaki ng magkatabi sa sanga, nakaturo si Jia Minho sa malayo at ikinukwento kay Zinjia ang kanyang alamat na paghahari sa nayon.
May ningning sa mata ni Zinbing. Naging tahimik siya hanggang sa biglang isang matalim na putok. Bumigay ang sanga kung saan nakaupo si Zinjia sa bigat. Sumigaw siya at napalingon ang kanyang katawan sa gilid. Nahuhulog na siya. Nanginig si Zinbing sa takot. Pumuti ang kanyang mukha. Pumintig ang puso ko sa lalamunan ko. Anong klaseng mahina na puno ito? Agad na kumilos si Jia Minho. Parang isang maliit na unggoy, niyayakap niya ang baywang ni Zinjia gamit ang parehong braso. Huwag kang matakot. Kumapit ka sa akin. Ginamit ni Jia Minho ang lahat ng lakas niya para hilahin pabalik si Zinjia mula sa pagbagsak pero dala ng momentum, pareho silang nahulog mula sa sanga. Sa kabutihang palad, mababa lang ang sanga. Nabagsak sila sa makapal na damo at nag-umpugan habang nag-uunahan. Sina Zinbing at ako ay agad na tumakbo papunta sa kanila. Hinawakan niya si Zinjia at mahigpit siyang niyakap. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba sa pagbagsak? Sinuri niya siya mula ulo hanggang paa, namumula ang mga mata. Agad kong tinulungan ang anak ko na tumayo. Sabi ni Jia Minho, tatay, hati ang puwet ko sa 8 piraso, pero agad siyang tumingin kay Zinjia. Hoy, maliit na suit, ayos ka lang ba? Tumango pa rin si Zinjia na nanginginig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jia Minho at tahimik na nagsabi, salamat. Kung hindi, siguradong mahuhulog ako ng masama. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nagsalita kay Jia Minho ng mag-isa. Natapos ni Zinbing ang kanyang pagsusuri at napag-alaman na tanging gasgas lang sa siko ang meron si Zinjia. Huminga siya ng malalim, ngunit agad niyang ibinaling ang galit niya sa akin. Jia Wu, ito ba ang tinatawag mong masayang pagkabata? Pinapayagan siyang dalhin ang anak ko sa isang mapanganib na bagay na ito, kung may nangyari man sa anak ko ngayon, titiyakin kong ikukulong ka habang buhay. Napaka hindi makatarungan ng babaeng ito. Hindi pa nga ako nakapagsalita. Kapag umakyat si Jia Minho ng may galit, wala itong kinalaman sa tatay ko. Ako ang gustong akyatin siya sa puno. Hindi umiiyak ang tunay na lalaki kahit na madapa. Tingnan mo, araw-araw akong nadadapa at ayos lang ako. Pinagmamalaki niya ang maliit niyang dibdib at nakatayo sa harap ko na parang maliit na tandang na nagpoprotekta sa isang manok at iniligtas ko siya. Dapat mong pasalamatan ako. Nang marinig ito, tumigil si Zinbing ng biglaan. Nakatingin siya sa batang lalaki na kamukha niya ang anak niya, pero ang kilos ay parang isang batang galing sa kalye. Sa isang pagkakataon, wala na siyang masasabi. Inay, hindi niya kasalanan. Gusto kong akyatin ito mismo. Nagbago-bago ang mukha ni Zinbing sa iba't ibang kulay. Malamang hindi pa siya nakaranas na magkamali ng sabay ang dalawang anak sa kanya noon. Nagbitiw siya ng malamig na hininga, kinuha si Zinji, at bumalik sa loob ng hindi tumitingin pabalik. Humiga ako at binukol ang buhok ni Jia Minho. Ang tapang mo lang kanina. Sa totoo lang, nagawa mong protektahan ako. Iyangat ni Jia Minho ang kanyang baba ng may pagmamalaki. Siyempre, anak kita ako. Matapang ang tawag dyan sa akin. Sa unang tingin, parang talo ako sa laban na ito, pero alam ko na nakatanim na ako ng binhi sa puso ng parehong mga bata. Noong gabing iyon, sinubukan ni Zinbing na bumawi sa pamamagitan ng isang pinansyal na atake. Pinabayaan niya ang katulong na dalhin ang buong silid ng mga laruan papunta sa guest room ni Jia Minho. Nanunood ako kay Jia Minho nang may kaba. Matagal siyang nagukay sa bundok ng mga laruan, sa kanya kinuha ang pinakamurang plastic na water gun sa pila at tiningnan ako ng may pag-asa. Dad, gusto ko ito. Pwede ba akong maglaro gamit ito? Ngumiti ako at tumango. Siyempre, agad siyang nagsimulang masaya na nagpaputok sa kisame. Nang mapagod na siya doon, lumapit siya at hinayla ako. Dad, kwento ka naman. Sabihin mo sa akin kung paano mo pinalayas ang ligaw na baboy mula sa baryo. Hindi ako kailanman ang huli ng ligaw na baboy. Hinabol ako ng baboy sa 3 kilometro. Huminga ako ng malalim at nagsimula ng isang makulay, pawang gawa-gawang bersyon ng pangyayari. Si Jia Minho ay nakinig ng buong kasiyahan at agad na nakatulog sa aking mga braso. Ay nalalayan ko siyang mahigpit at maingat na inilagay sa kama. Nang lumingon ako, nakatayo pa rin si Zinbing sa pintuan. Kumalat ang mga mata niya sa mamahaling mga laruan na iniwan ni Jia Minho nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga batang mahimbing na natutulog sa aking mga braso at ang kanyang ekspresyon ay naglaman ng lalim ng damdaming hindi ko maintindihan. Lumapit ako sa kanya at binaba ang boses ko. Mission, nakikita mo yon. May mga bagay na hindi mabibili ng pera tulad ng pagmamahal ng isang ama kaya huwag palaging subukang bayaran kami ng pera. Sinasadyang pinagmamalaki ko ang aking dibdib, sinusubukang mabawi ang ilang dignidad. Matagal na nanahimik si Zinbing. Akala ko tatawagan niya ang mga bodyguard at itatapon ako ng galit. Sa halip, sinabi niya lang, bukas ipapasok ang mga sample ng pagsusuri sa paternity. Sana hindi siya maging anak ko. Sabi niya noon, umikot siya at umalis. Habang pinapanood ang nag-iisang itsura niya na naglalakad palayo, tahimik na nawala ang maliit kong sandaling tagumpay. Marahil hindi siya ganoon kasama katulad ng iniisip ko, pero tumagal lang iyon dahil bigla kong naalala na kapag bumalik na ang mga resulta, tapos na ako. Hindi ako pwedeng umupo na lang at maghintay na mamatay. Kailangan kong gumawa ng kahit ano. Maagang kinabukasan, dumating ang family doctor na may dalang kumpletong kagamitan. Nakaupo kaming tatlo ni Jamino at Shinjay sa sofa, naghihintay na kunin ang aming dugo. Malinaw na sanay na si Shinjay dito. Hindi siya natakot kahit kaunti, inilabas niya ang braso niya nang walang ekspresyon. Hindi pa kailanman nakuhanan ng dugo si Jamino sa buong buhay niya. Naging mapatla ang mukha niya.
Nakapit siya sa leeg ko ng buong lakas niya. Sabi ko, talaga. Habang pinapakalma ko siya, mabilis ang takbo ng isip ko. Kailangan kong makahanap ng paraan para manipulahin ang sample. Napunta ang tingin ko sa mga lalagyan ng koleksyon sa mesa. Una kinuha ng doktor ang dugo mula kay Shinjay at nilagyan ng kanyang label. Pagkatapos ay si Jumino na ang susunod. Umaatungan siya na para bang magwawakas na ang mundo, kumikilos sa aking mga braso. Walang karayom, nagkumpulan ng doktor at dalawang katulong sa paligid. Nabawasan ng katahimikan at naging gulo ang buong silid. Ito na ang pagkakataon ko. Habang nakatutok ang bawat mata kay Jumino, tahimik kong hinawakan ng sarili kong braso at pinisil ng matindi ang kuko ko. Sakit talaga. Nang ipasok ng doktor ang karayom kay Jumino, lumapit ako na parang nakikiramay at ipinatong ang kamay ko sa kanyang braso. Isang patak ng dugo ko ang tahimik na bumagsak sa tubo, may label na pangalan ni Jumino. Matapos gawin lahat ng ito, huminga ako ng malalim at tahimik. Hanggang ang mga resulta ng pagsusuri ay magpatunay na hindi ka mag-anak si Jumino at si Shinbing, wala na siyang dahilan para panatilihin kami ni Jumino dito. Sobrang galing ko, para na akong henyo. Pagkatapos kunin ng dugo, kumuha rin ng doktor ng cheek swab mula sa aming tatlo. Isang doble check, sabi niya. Ang dumi. Muling bumaba ang tiyan ko. Nakatingin ako sa mga selyadong bag ng sample at pakiramdam ko hindi ko tinitingnan ang mga sample. Tinitingnan ko ang aking death warrant. Noong hapon, kailangang pumunta si Shinbing sa opisina para sa isang pagpupulong. Bago siya umalis, tinawag niya kaming dalawa ni Jumino ng espesyal. Darating ang guro ni Shinjay sa piano para sa isang leksyon ngayon. Jumino, magpakabait ka. Huwag mo silang istorbohin. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng matalim na tingin at sinabi, at kung hindi mo siya mapapanatili sa ayos, gagawin ko na lang para sa'yo. Nanganganib siya sa akin. Hindi ako madaling matakot. Pagkatapos umalis ni Shinbing, pumasok ang isang lalaking nasa katamtamang edad na nakasuot ng tailcoat. Ang kanyang buhok ay nakalapat ng maayos at may kintab. Siya ang guro ni Shinjay sa piano na tila isang kilalang internasyonal na maestro. Inupuan ng maestro ang isang grand piano na parabang napakamahal. Nakaupo si Shinjay nang masunurin sa kanyang tabi. Isang masaganang melody ang pumuno sa silid. Lumapit si Jumino nang nakabukas ang mata, nakayuko sa piano at nakatitig. Kumikilos ba ito mag-isa? Bahagyang nagbuntong hininga ang maestro ngunit nanatili siyang kalmado at hindi pinansin si Jumino. Nang matapos ang pyesa, sinimulan ng maestro na itama ang teknik ni Shinjay. Mali, dapat maging makapangyarihan at puno ng damdamin ang bahaging ito, hindi ganitong nakalupasay at walang buhay na ginagawa mo. Itaas ang mga palso. Ilang beses ko na bang sasabihin ito? Ikaw ba ay isang baboy, hindi mo pa maalala ang isang simpleng score na ito? Lalong naging masama ang paraan ng master at mas lumakas ang kanyang boses, nagmumura ng walang hiya. Nakayuko si Shinjay, namumula ang mukha, puno ng luha ang mga mata, pero hindi niya pinayagang bumagsak ang mga ito. Galit na galit ako habang nanunood. Anong klaseng maestro ito? Nagtuturo ba siya ng estudyante o tinitrain ang isang aso? Sobra na rin ang nakikita ni Jumino. Pumunta siya sa piano at malakas na pinindot ang mga keys na nagpagulat sa lahat sa silid. Hinawakan ni Jumino ang daliri sa master at sigaw, huwag mong aabusuhin siya ng ganito. Ikaw ang baboy. Buong pamilya niyo ay mga baboy. Ang bastos mong maliit na pasaway. Alam mo kung sino ako, naging lila ang mukha ng master sa galit. Tumakbo siya agad sa kanyang paanan. Inilagay ni Jumino ang mga kamay sa kanyang mga balakang. Walang pakialam kung sino ka. Magsabi ka pa ng isang masamang bagay sa kanya at iihi ko ang iyong piano. Nilinggan ko ang isang ngiti. Hindi nagpasikat ang anak ko. Nanginginig sa galit ang Panginoon. Itinuro niya ako. Ito ang anak na pinalaki mo, walang modo-modo. Lumakad ako ng walang pag-aalinlangan, dahan-dahan. Inilagay ko si Jumino sa likod ko. Maingas ang pananalita ng anak ko pero hindi siya mali. Tumingin ako kay Shinjay. Nandito ang mga bata upang turuan, hindi para sigawan. Wala kang ibang nagagawa kundi sirain ang kanyang tiwala sa sarili. Anong silbi niyan? Tumingin sa akin ang maestro na may paghamak. Anong alam mo tungkol sa sining? Nakarinig na ba ang isang probinsyong katulad mo ng isang obra maestra? Ngumiti ako. Marahil hindi. Pero alam ko na kahit ang pinakamagandang musika ay nilalaro para mapakinggan ng tao. Ang sining na nagpapasaya sa tao ay walang kwenta. Sa ganitong paraan, nilakad ko ang piano. Inangat ko ang aking mga manggas. Isa lang ito, piano. Kaya ko ring tumugtog habang nakatingin ang lahat ng may hindi makapaniwala. Umupo ako sa upuan, huminga ng malalim at inabot ang piraso na paulit-ulit kong pinag-aralan noong kolehiyo, lahat para mapahanga ang isang tao. Pagkatapos ay natagpuan ng aking mga daliri ang mga klabing at inawit ang isang kantang pambata. Inilabas ko ang lahat ng aking makakaya, matapang at puno ng damdamin, at nang matapos ito ay naging tahimik ang buong silid. Bumaba ng husto ang panga ng maestro ng piano na para bang pwedeng maglagay ng itlog habang ang mga mata ni Shinjay ay lumaki sa paghanga. Jumino ay palakpak ng palakpak at kumanta ng kanta sa tabi ko. Mukhang maganda ang pagkakalaro ko nito. Tumayo ako ng walang pakialam at tinukso ang kilay sa maestro. Sapat na ba ang passion na iyon para sa'yo? Ang mukha ng maestro ay nagpalit-palit ng kulay mula pula hanggang puti. Matagal niyang itinuturo sa akin at hindi makapagsalita. Sa wakas ay binaba niya ang manggas at sinabi, "Fulgar." Isang ganap na kahihiyan sa sining. Kinuha niya ang kanyang bag at nagmamadaling umalis. Sa kanyang paglabas, nag-iwan siya ng isang huling salita. Ipapasa ko ang lahat kay Miss Shin. Hintayin mo na lang. Sige na.
Akala niyo bang natatakot ako sa kanya? Nang mawala ang master, tinitigan ako ni Shinjay ng may dalisay na paghanga. Tiyo, ang ganda ng pagkakasabi mo. Pinagpatong ko ang aking dibdib. Siyempre ginawa nito. Gusto mong matuto, ituturo ko sa'yo. Ngumiti si Shinjay. Oo, at kaya, buong hapon noon, umalingaw-ngaw sa malaking sala ng Cloud Summit Estate ang himig ng isang kantang pambata. Si Jumino ang nag-awit at sumayaw. Ako ang nag-alaga ng piano. Si Shinjay ang nagpalakas ng palakpak. Iyon lang ang kailangan para maging masaya. Nang pauwiin ni Shinbing ang kanyang sarili pagkatapos ng pulong, pagod na pagod. Ang nakita niya ay isang masayang larawan ng isang mapagmahal na ama at isang masunuryang anak. Nakatayo siya sa pintuan, pinapanood ang tatlong tao sa sala na nagtatawanan. Dalawa ang bata at isang lalaking matanda, nagkakasundo ng natural hanggat maaari. Nakalimutan niyang mainis. Shinjay ang unang nakakita sa kanya. Nanay, umuwi ka na. Tumakbo siya. Tinuruan ako ni Tio magpiano ngayon. Ang saya-saya nito. Nang marinig ito, natigil si Shinbing. Ito ang unang beses na nakita niyang ngumiti si Shinjay ng ganito. Tumingin siya kay Shinjay at napunta sa akin. Hindi na lamang ito malamig na tingin. May iba pang bagay doon, isang naghahanap at nag-aalinlangan. Nagsisimula na bang matuno ang yelo? Ngumiti ako ng may pagmamataas, ngunit sa sumunod na segundo, tumunog ang kanyang telepono. Sumagot siya, nakinig sa ilang pangungusap at biglang bumaba ang kanyang ekspresyon. Ano iyon? Pinalayas niya ang amo at buong hapon ay nagpatugtog ng mga kantang pambata. Sige, gets ko na. Binaba niya ang telepono at tiningnan ako muli. Ang bahagyang init na naroon kanina ay biglang nawala. Bumalik sa ilalim ng freezing. Jaywo, talaga namang kahanga-hanga ka. Pinapaganda mo lang ang aking loob. Tanging simple lang, honestly. Sa top 3 sa buong mundo siguro, huminga ng malalim si Shinbing at pinigilan ang kanyang galit. Bukas, magdaraos ang paaralan ni Shinjay ng araw ng palakasan para sa magulang at anak. Sasamahan mo si Jumino. Anong? Bakit ako pupunta? Ako ang kanyang ina. Pumunta ka bilang kanyang ibang tagapag-alaga. Tila nahirapan siyang sabihin ang salitang ama. Ipagpatuloy niya, ang pinakamahalaga, manatiling maingat. Huwag magpasikat. Alam mo kung ano ang mangyayari kung gagawin mo. Isang palo na sinusundan ng matamis na gantimpala. Hindi, isang palo lang ang sinundan ng mas malaking palo. Pagtungo sa isang prestihiyosong paaralan para sa araw ng palarong pampamilya. Parang naglalagay ng manok sa pugad ng mga phoenix para sa isang pampublikong parusang kamatayan. Na-imagine ko na ang bawat awkward na sandali bukas. Kinabukasan, dumating kaming 4 sa 2 sasakyan sa alamat ng Royal Kindergarten. Puno ang pasukan ng mga mamahaling sasakyan. Lahat ng magulang ay nakasuot na parang naglalakad sa isang red carpet. Sa paglabas ni Shinbing, naging sentro siya ng lahat ng mata, at ako ay naglakad sa kanyang likuran na parang isang lalaking umaasa sa kanyang asawa. Jumino at Shinjay ay naglakad ng magkahawak kamay, nakanganga sa lahat ng nakikita nila. Mabilis na nagsimula ang araw ng palakasan. Ang unang paligsahan ay para sa pares, 3 koponan ang kalahok. Ako at si Jumino bilang isang koponan. Sina Shinbing at Shinjay bilang isa pa. Tatay, tara na. Siguradong unang lugar tayo. Tumingin ako sa limited edition na sneakers ni Shinbing sa tabi ko. Pagkatapos ay sa huling minutong binili ko. Bahagyang nanghina ang loob ko. Pumutok ang sigaw ng panimula. Tinawag ko ang ating dasal at kami ay sumugod pasulong. Sina Jumino at ako ay sabay na kumilos at nanguna. Nandoon na ang katapusan nang mawala ng balanse ang isang ama sa katabing lane. Bumagsak siya diretso sa kabila ni na Shinbing at Shinjay. Biglang napapikit ang mga mata ko. Sumigaw ako, mag-ingat ka, halos instinct na lang, binaba ko ang tali na nakatali sa aking paa at umatake ako pasulong. Sa lahat ng makakaya ko, itinulak ko si Shinbing at Shinjay palayo. Nadapa sila at bumagsak sa damuhan sa tabi ng pista, walang sugat, at ako ay tuluyang naipit sa ilalim ng isang ama na higit sa 100 kilo ang timbang. Sakit na sakit ang likod ko. Pakiramdam ko ay parang nagpalit ng tirahan ng lahat ng aking mga organo. Nagliliwanag ang mga bituin sa harap ng aking mga mata. Sumabog ang buong palaruan. Ginumunuan ng mga guro at kawani ang lalaki mula sa akin. Ginoo, ayos ka lang ba? Nakahiga akong nakadapa sa damuhan na parang patay na aso. Matagal bago ako nakabangon muli. Shinbing nakalimutan ang itsura niya at mabilis na tumakbo papalapit, yumuko sa tabi ko. Jaywo, kumusta ka? Okay ka lang, may halong pagka-urgent sa kanyang boses na marahil hindi niya napapansin mismo. Masakit na inangat ko ang ulo ko at nakangiti. Ayos lang ako, humihinga pa rin, para lang akong tinamaan ng tank. Jumino at Shinjay ay dumating na umiiyak, sabay niyayakap ako mula sa magkabilang gilid at niyayakap ng umiiyak. Tinitingnan ko sila, naramdaman ko ang isang init na bomb alat sa akin. Talaga silang napaka-sensible. Biglang bumaba ang sakit ng likod ko. Sulit din. Sa huli, dinala ako sa ambulance bilang isang nasugatang pasyente at dinala diretso sa ospital. Matapos ang masusing pagsusuri, lumabas na malubhang pasa sa malambing na tisyo sa ibaba ng likod ko. Sa kabutihang palad, walang buto ang nabali. Nakahiga ako sa isang ward para sa mga mahalagang tao na walang ibang magagawa kundi ang masigasig na pag-aalaga ng isang katulong. Shinbing matapos asikasuhin ng paaralan at dumating sa ospital. Nakatayo siya sa tabi ng kama na nakatingin sa akin na may komplikadong ekspresyon. Muling tahimik siyang nagsabi, "Salamat." Ito ang kauna-unahang pagkakataon na taos puso siyang nagpasalamat sa akin. Ngumiti ako at sinubukang magpanggap na astig.
Kumurot ito sa likod ko at napailing ako sa sakit. Sabi ko na nagbiro, MS. Shin, hindi sapat ang isang simpleng pasasalamat. Ito ay isang aksidente sa trabaho, gastusin sa ospital, na walang kita, at emosyonal na pagdurusa. Bahala na sa halaga, Shinbing, tiningnan niya ako. Bahagya lang gumalaw ang dulo ng kanyang labi, pero gumalaw ito. Mababayaran ka, huminto siya. Kasalanan ko ngayon, hindi ko dapat pinilit kang umalis. Hindi ka sana nasaktan. Natutunan na niyang humingi ng tawad. Talagang bihira ang ganitong makita, walang anuman, maliit na sugat lang. Huwag kang mag-alala, ituturing ko na lang itong karanasan sa buhay. Biglang bumukas ang pintuan ng ospital. Sinalubong ni Jo Minho at Shin Jae ang pinto at dahan-daang pumasok, may dalang basket ng prutas na para bang kakabili lang ni Shinbing. Inilapag ni Jo Minho ang basket at dahan-daang pumunta sa tabi ng aking kama, maingat na nag-tiptoe. Masakit pa ba? Hindi ka mamamatay, di ba? Yumuko si Shin Jae at tahimik na nagsabi, Tiyo, pasensya na po. Hindi ito ang kasalanan mo. Pinisil ko ang kanilang mga ulo. Ang makita kayong pareho na okay ay sapat na sa akin. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Hindi ako nasasaktan. Tumingin si Shin Jae sa akin, maliwanag ang mga mata. Tiyo, ang tapang mo talaga ngayon. Siyempre naman, ang tatay ko ay si Superman, ang aking bayani. Nang makita ko ang dalawang batang lalaki na ganoon ang tingin sa akin, naramdaman ko ang init na bumalat sa aking puso. Lahat ng sakit ay tuluyang nawala na. Tahimik na nakatayo si Shinbing sa gilid, pinapanood kaming tatlo. Mas lalambing na ang kanyang ekspresyon, malayo na sa malamig nitong dating noon. Sa mga sumunod na araw, maayos ang aking pamumuhay, walang pagluluto, dinala ang mga pagkain. Ang kailangan ko lang gawin ay manatiling nakahiga at gumaling. Shinbing araw-araw na pumupunta sa akin. Hindi siya masyadong nagsasalita pero hindi na siya balot ng mga tinik gaya noon. Ang dalawang batang lalaki ay naging aking personal na maliit na nurse. Si Jo Minho ang namahala sa pagbibiro, si Shin Jae ang nagbabasa sa akin ng mga kwento. Sobrang saya ng buhay kamakailan. Isang araw nakahiga ako roon nakikinig kay Shin Jae na nagbabasa ng maliliit na letre gamit ang kanyang malambing na boses nang biglang bumukas ang pinto ng ward, pumasok ang isang lalaki na hindi ko kilala, nakasuot ng suit at makinis. Sa likod niya ay dumating ang ilang mamamahayag na may dalang mga kamera. Pumasok ang lalaki at malakas na inihayag, Ginang Shin, narinig namin na nagkaanak ka ng lihim at itinatago mo ang ama sa isang ospital. Totoo ba yon? Sumabog ang mga flash ng kamera sa lahat ng direksyon. Lubos akong nalilito. Ano ang nangyayari? Sino sila at ano ang ginagawa nila dito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Shinbing. Tumayo siya sa harap ko at ng mga lalaki. Sino kayo? Sino ang nagpasok sa inyo? Nasaan ang seguridad? Ang lalaking namumuno sa kanila ay ngumiti ng may halatang tuso. Ginoo Shin, hindi na kailangang mag-alala ng sobra. Gusto lang naming i-verify ang ilang bagay. Ang lalaking ito dito ang ama ng mga bata, tama ba? At ang mga batang ito ay kambal mong anak na lalaki, humarap ang kanyang kamera sa akin at kay Jo Minho. Nabahala rin si Shin Jae na nakatago sa likod ni Jo Minho. Agad kong naintindihan. Ito ay mga taong ipinadala ng kalabang negosyo. Isang bitag ito. Gusto nilang gamitin ang iskandalong ito para siraan si Shinbing at ang kanyang kumpanya. Nang inig si Shinbing sa galit, lubos nilang nilabag ang kanyang privacy. Pero para maprotektahan ng mga bata, ang nagawa niya lang ay unti-unting umatras. Mga mamamahayag, magpatuloy kayo. Ginoo Shin, sagutin niyo po ang aming mga tanong. Ano ang ugnayan mo sa ginoong ito? Kailan mo balak aminin sa publiko ang mga bata? Malapit na nilang itulak hanggang sa kama. Nagpa siya ako, bumangon mula sa kama, tiniis ang sakit sa likod, kinuha ang timba ng tubig mula sa tabi ng kama, at direktang itinapon ang tubig sa grupo ng mga mamamahayag. Pagkatapos ay kinuha ko si Shinbing at ang dalawang lalaki at itinuro ang bintana. Tumalon kayo, poprotektahan ko kayo. Lahat ng nasa kwarto ay nagulat. Ang mga mamamahayag ay sumigaw sa mainit na tubig at kusang natamba pabalik. Tumingin si Shinbing sa akin na para bang nawalan ako ng katinoan. Hinayla ko ang kumot sa kama at niyapos ito bilang lubad habang nagsasalita. Jump, nasa ikatlong palapag lang ito. Ayos ka lang. Sa nayon, tumalon na ako mula sa ikalimang palapag. Maling yun. Ang pinakamataas na tuluyang akong tumalon ay sa ikalawang palapag at nasprain ko ang aking bukong-bukong. Nagdikit ako ng isang dulo ng kumot sa tubo ng init at itinapon ng kabila sa labas ng bintana. Pagkatapos ay itinulak ko si Shinbing at ang dalawang batang lalaki sa bintana at pinilit silang bumaba. Nag-alinlangan si Shinbing ngunit tiningnan niya ang karamihan ng mga mamamahayag na patuloy na umaatres at nagpasya siya. Hinawakan niya si Shinhai at tinulungan siyang mag-slide pababa. Sumunod si Jae Minho agad. Si Jae Minho ay walang takot at nakaputok ng mas mabilis kaysa unggoy. Tiningnan ko si Shinbing, ang huli sa labas ng bintana, at huminga ng maluwag. Pagkatapos ay bumalik ako sa mga mamamahayag na kamakailan lang nagkaisa at nginitian sila ng may pinakamatinding hamon. Kinuha ko ang unan, ang basket ng prutas at lahat ng nasa aking abot at itinulak ko ang lahat sa kanila ng sabay-sabay. Sige na, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang kaya gawin ng isang probinsyanong lalaki. Matapos magdulot ng gulo, kinuha ko ang kumot at tumalon sa bintana. Hindi ako nakarating ng maayos. Muling tumama ang likod ko sa lupa, sugat sa likod at sugat sa paglapag. Dalawang suntok sa katawan. Shinbing naagap sa pagtaboy sa akin, galit at kabado ng sabay. Ang gago mo ba? Pula ang mga mata niya. Nag-aalala kaya siya para sa akin. Sabi ko, tumigil ka na sa pagsasalita, kumilos ka.
Kung hindi, hahabulin tayo nila mamaya. Naglalakad na may iisang binti, tinutulungan ni Shinbing, tumakas ako mula sa ospital kasama ang dalawang batang lalaki na ganap na nag-ulo. Sa Cloud Summit Estate, lahat ay nanatiling nababahala. Agad na tinawagan ni Shinbing ang departamento ng PR para ayusin ang gulo at bumalik ako sa Hig-on. Sa pagkakataong ito, hindi talaga ako makagalaw. Jae-myung-ho at Shin-jae ay nakabantay sa tabi ko, puno ng pag-aalala ang mga mukha. Tatay, mamamatay ka na ba? Wala akong masabi, talaga. Natapos ni Shinbing ang kanyang mga tawag at pumasok sa kwarto ko. Inalis niya ang lahat, kami lang dalawa. Jae-wo, bakit mo ginawa ang ginawa mo ngayon? Nagpanggap akong walang alam. Walang partikular na dahilan, depensa sa sarili. Alam mong hindi yan ang tanong ko. Shinbing ay pumasok sa kama at umupo. Sana iniwan mo na lang kaming mag-isa upang ayusin ito. Bakit mo sinugal ang sarili mo para iligtas kami? Tumingin ako sa kanya. Sa liwanag ng ilaw, lahat ng kanyang depensa ay bumaba. Pagod at nag-aalinlangan ang kanyang mukha, hindi na siya ang hindi matitinag na malamig na CEO. Ngayon, isa lamang siyang babae. Tumahimik ako sandali, pagkatapos ay sinabi ko, hindi ko ito ginawa para iligtas ka. May isang bagay na bumaba sa mga mata ni Shinbing. Ginawa ko ito para sa aking mga anak. Tiningnan ko siya. Jae-myung-ho ay aking anak, Shin-jae ang aking anak. Magkapatid sila, hindi ko kayang tumayo at panoorin silang dalawa na masasaktan. Pagkatapos ay huminto ako at ngumiti, at ikaw ang ina ng anak ko. Hindi ko talaga kayang tumayo dyan at hayaang saktan ka ng iba. Tumigil si Shinbing. Matagal siyang tumitig sa akin ng matagal. Pagkatapos ay ibinaba niya ang ulo, bahagyang gumalaw ang mga balikat niya. Nakita ko ang isang luha na bumagsak. Napunta ito sa likod ng kamay niya na nakahiga sa tuhod niya. Grabe, umiiyak siya. Nabahala ako. Sinubukan kong umupo. Hey, huwag ka nang umiyak. Sinasabi ko lang naman yun. Palagi akong nagsasalita ng hindi nag-iisip. Alam mo kung paano ako. Nagmadali akong alalayan siya at muling humarap. Huwag kang gagalaw. Tumaas ang ulo niya. Muling naging kalmado ang mukha niya, ngunit bahagyang pula pa rin ang mga mata niya. Hinawakan niya at marahang itinulak ang buhok pabalik sa aking noo. Malamig ang mga daliri niya, pero nang mahawakan nila ang aking balat para akong damaloy ang kuryente sa akin, huminto ang puso ko. Bukas lalabas ang resulta ng paternity ni Jay. Wow! Lumulubog ang aking tiyan. Sa wakas, narito na ang bagay na aking kinatatakutan. Kung mapatutunayan ang resulta na parehong anak mo sila, ano ang gagawin mo? Napasara ang bibig ko at wala akong masabi. Ano ang aking gagawin? Hindi ko alam. Muling tumakbo na ako dati. Hindi ko magagawa na ibigay siya kay Jae-myung-ho. Naging mahaba ang katahimikan sa kwarto hanggang sa marinig ang boses ni Jae-myung-ho mula sa labas ng pinto. Kasalanan mo. Nasaktan ng tatay ko, hindi ako. Sila ang mga masasamang tao. Ikaw yun. Ikaw iyon. Nakikinig sa pagtatalo ng dalawang batang lalaki, tiningnan namin ni Shinbing ang isa't isa at pareho kaming nakakita ng parehong walang magawa ng ngiti sa mata ng isa't isa. Marahil hindi kasing sama ng tingin ko ang lahat. Kinabukasan, ginaisang ako ng malakas na pagyanig. Tatay, tingnan mo, naghahawakan si Jae-myung-ho ng isang sobre sa harap ng mukha ko. Ang resulta ng pagsusulit. Bumaba ang puso ko sa lupa. Dumating na ang araw ng paghuhukom. Kinuha ko ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Parang may dalang 1,000 libra ang bigat nito. Nakatayo si Shinbing sa tabi ko, hindi maipaliwanag ang itsura. Parehong nakatitig sa akin ang dalawang bata na may tensyon sa kanilang mga mukha. Huminga ako ng malalim at binukasan ito ng mariin. Sa loob ay ilang pahina na puno ng teknikal na salita. Diretso akong nag-flip sa huling pahina at binasa ang conclusion. Batay sa pagsusuri ng DNA sequence, walang ugnayang magulang-anak na biolohikal sa pagitan ng sinuring individual na si Jiayo at si Jae-myung-ho. Ano? Tumingin ako ng biglaan, hindi makapaniwala sa sarili kong mata. Binasa ko ulit, itim at puti. Malinaw na malinaw. Walang ugnayang biolohikal sa pagitan ko at ni Jae-myung-ho. Paano ito posible? Bigla kong naalala noong nihiwa ko ang daliri ko noong araw, sa takot ang diniligan ko ay... Tumingin ako kay Shinbing. May ginawa rin ba siya? Tumingin si Shinbing sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay napakainam na nakatigil. Kung gusto mo, Jiayo, hindi siya ang iyong anak. Ganap kong nawala ang aking isipan. Hindi siya ang aking anak. Kaya kanino siya anak? Bago ko pa maisip ng maayos, naglabas si Shinbing ng isa pang dokumento. Ito ay hiwalay. Ibinigay niya ito. Tiningnan ko. Isang pagsusuri ng pagiging ama ito ni na Shinbing at Jae-myung-ho. Kaya, ano ang masasabi mo sa sarili mo? Tumingin si Shinbing sa akin, muling naging malamig ang mga mata niya. Dinaya mo ako ng 6 na taon. Inili mo ang aking anak sa akin ng 6 na taon. Jiayo, mahusay na laro. Ikaw din ay medyo malupit. Napasara ang bibig ko at hindi makapagsalita. Ninakaw ko siya. Tumingin ako kay Jae-myung-ho na nakatayo roon na naguguluhan, halatang hindi niya maintindihan ang lahat. Shin-jae humila sa manggas ni Shinbing. Nanay, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba tatay ni Uncle Jae-myung-ho si Jae-myung-ho? Hindi sumagot si Shinbing. Lumakad siya papunta sa akin at inilapag ang isang handang kontrata sa aking kama. Jiayo, dahil sa ating nakaraan at dahil minsan mo kaming niligtas, binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Narito ang 10 milyon. Kunin mo ang pera at tuluyang mawala sa buhay namin. Huwag na muling lumabas sa harap ng mga bata. 10 milyon. Naalala ko kung ano ang ibinayad niya sa akin 6 na taon na ang nakalipas.
Sapat na ang ganoong kalaking pera para mamuhay ng marangya sa kahit anong lungsod. Tiningnan ko ang kontrata. Pagkatapos ay tiningnan ko si Jamang Ho na nakatayo sa tabi ng kama, tuluyang nawawala. 6 na taon na mga alaala ang bumalat sa aking isipan na parang isang pelikula. Ang unang beses niyang tinawag akong tatay, ang kanyang mga unang hakbang, ang buong magdamagang pag-aalaga sa kanya nang siya ay may sakit, takot na isara ang aking mga mata. Pupunta akong humingi ng tawad sa mga kapitbahay sa kanyang ngalan nang siya ang nagdulot ng gulo. Yung pagtutulak niya ng nakolektang candy sa aking bulsa, inalagaan ko siya mula sa isang walang magawang sanggol hanggang sa isang pasaway na batang kayang umakyat ng puno at manghuli ng mga pugad ng ibon. Siya ang buong mundo ko, at ngayon, may isang taong gustong bilhin ang buong mundo ko para sa 10 milyon. Kinuha ko ang kontrata at sa malamig na titig ni Zinbing, pinunit ko ito ng pahina-pahina. Ang mga piraso ay dahan-daang bumaba sa sahig na parang nyebe. Miss Zin, ang pera ay maganda, pero may mga bagay sa mundong ito na hindi mabibili ng salapi. 6 na taon na ang nakalipas, kinuha ko ang pera mo at kinuha ko siya. Mali iyon sa akin. Sa loob ng 6 na taon na ito, kung hindi ko man siya nabigyan ng pinakamagandang buhay, ako ang may kasalanan niyan. Pero mula pa noong unang araw hanggang ngayon, palagi ko siyang tinrato bilang aking sariling laman at dugo, minahal at pinalaki ko siya ng buong puso. Tinuruan ko siyang maglakad. Tinuruan ko siyang magsalita. Tinuruan ko siyang maging matapat at matapang. Anak siya ni Mihiyawo. Kahit dugo pa o wala, siya pa rin ang anak ko. Gusto mo siya? Sige, sa aking patay na katawan. Ang mga salitang iyon ay sumabog sa silid na parang bomba. Biglang naging mapatla ang mukha ni Zinbing. Marahil hindi niya kailanman naisip na ang lalaking naghahanap ng pera sa kanyang paningin ay maaaring magsabi ng ganito. Nangangatal ang kanyang mga labi. Hindi siya makabuo ng kahit isang buong pangungusap. Huwag kang mamatay, ayaw kong mamatay ka. Hindi ko kailangan ng nanay, gusto ko lang ng tatay ko. Pakiusap huwag mo akong iwan. Hindi mapigilan ni Ji Aminho ang pag-iyak, niyayakap ang aking binti ng walang tigil. Lumuhad ako at niyakap siya ng mahigpit. Masakit ang mata ko. Gago kang bata, paano naman hindi ka mahalin ni Papa, mahal na mahal kita higit pa sa kayang sabihin ng salita. Tito, dumating din si Shinji. Tumingin siya sa atin, tapos sa kanyang ina, puno ng kaguluhan at pag-aatubili ang mukha niya. Nag-aatubili siya, pagkatapos ay niyayakap ng maingat ang aking manggas. Tiyo, huwag ka nang umalis, natutunan ng puso ko. Pagkatapos ay isang boses mula sa pintuan ang dumating na hindi ko inaasahan. Sapat na. Isang matandang lalaki na mukhang matipuno ang nakatayo sa pintuan. Pumasok siya na may tungkod na pinangangalagaan ng isang kawal. Siya ang ama ni Zinbing, ang chairman ng Zin Group. Nakikita ko lang siya sa mga pahayagang pampinensya. Tatay, bakit ka nandito? Nagpigil si Zinbing sa gulat. Kung maghihintay pa ako ng mas matagal, wala nang natitirang pamilya na pagbabalikan. Tingnan mo nga ang ginagawa mo. Humikab ng matigas ang matanda, ang kanyang matalim na tingin ay dumaan sa buong silid. Sa huli, ito ay huminto sa akin. Ikaw si Jay. Wow, oo. Tumaas ako ng upo. Nakita ko na ang resulta ng pagsusuri. Lumakad siya papunta kay Zinbing. Nakakabahala. Ikaw ba ang gumawa ng peking ulat ng pagiging ama, ano? Matyaga akong tumingin kay Zinbing, hindi maunawaan kung bakit niya ito ginagawa. Pumuti ang mukha ni Zinbing at yumuko. Tatay, akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo, gusto mong gamitin ang peking ulat para paalisin si Jay. Wow at mapanatili ang parehong mga anak sa sarili mo, iyan ay purong makasarili. Makatarungan ba ito kay Jay? Wow! Inilabas ng matandang lalaki ang isa pang dokumento mula sa katulong at iniabot ito sa akin. Ito ang tunay na ulat, pinulot ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Malinaw na nakasaad sa pahina ng conclusion na ang biological na ama ni Ji Aminho ay kinumpirma bilang si Jay. Wow! Tunay na ama ni Zinji si Jay. Wow! Para akong pinunit ng 10,000 husky ang utak ko. Ano ang gustong gawin ng babaeng ito? Itinuro ko si Zinbing, sobra akong galit na hindi makapagsalita. Una, isang peke na ulat na nagsasabing hindi ako ama ni Ji Aminho, tapos sinubukan akong bayaran. Sa wakas, nagsalita si Zinbing. Sinusubukan kita. Kailangan kong malaman kung ano ang mas mahalaga sa'yo, ang pera o ang bata. 6 na taon na ang nakalipas, handa kang iwanan ng lahat para sa pera. Natakot ako na gagawin mo ulit yon, kaya ginawa ko ito. Nakatayo lang ako roon, kaya lahat ng nangyari ay isang pagsusulit. Hindi ako nagtanong ng mahinahon, at nakuha mo ba ang sagot mo? Hindi sumagot si Zinbing, ngunit nagsalita ang kanyang mga mata na may pulang palibot, lahat ay nasabi na. Nagsalita na ang kanyang ama, tama na, bitawan na ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang mangyayari sa mga bata. Tumingin siya sa akin, pagkatapos kay Zinbing. Kayo ang parehong biological na magulang ng 2 bata. Hindi ninyo maaaring kunin ang karapatang iyon mula sa isa't isa. Iminumungkahi ko na magpakasal kayo. Bigyan sila ng kumpletong tahanan na nararapat sa kanila. Ano, sabay kaming sigaw ni Zinbing. Magpapakasal kay Zinbing, nagbibiro ba siya? Lalong nalito ang matandang ito kaysa sa akin. Tatay, anong sinasabi mo? Hindi talaga mangyayari yan. Agad akong pumayag. Ako rin. Nasanay na ako sa kalayaan sa probinsya. Hindi ko gugustuhin tumitig magpakailan pa man sa isang blok ng yelo. Sigaw ni Zinbing. Sino ang tinatawag mong blok ng yelo? Sagot ko, yung parang isa, at nagsimula na naman kaming mag-away. Maging tahimik kayong dalawa, sabi ng matanda. Akala ba ninyo ay natutuwa ako dito? Kung hindi dahil sa aking 2 apo, hindi na ako magsasayang ng hininga para sa inyo.
Itinuro niya si Jamangho at Shinji. Gusto ba ninyong maging buo ang pamilya at gusto ba ninyong magkasama ang tatay at nanay? Ang dalawang batang lalaki ay nagtitigan, saka sabay na ngumiti. Lumapit si Jamangho pa. Gusto ko na magkasama si tatay at nanay. Sabi ni Shinji ng mahina, ako rin. Nasira kami ng dalawang batang mga ngalakal. Wala nang natira si Zinbing at ako na masasabi. Ginoo Zin Sr. ay walang binigay na pagkakataon para magtalo kami. Napagpasyahan ng bigyan ng tamang katayuan ang mga bata at isara ang media, magpapakasal kayo. Ito ay magiging kasunduang kasal, syempre. Mananatili kayo sa magkaibang kwarto. Hindi kayo makikialam sa isa't isa. Kapag matanda na ang mga bata, kung gusto mong magdiborsyo, hindi ako pipigil. Tumingin kami ni Zinbing sa isa't isa. Pareho naming nakita ang parehong kumikindat na pag-aatubili sa mata ng isa't isa. Ito ang mag-isa, sa ngayon, ang solusyon, at marahil ang pinakamainam. Bigyan kita ng isang araw para mag-isip, sabi ni Ginoo Zin Sr. at umalis kasama ang alalay. Muli kaming apat lang sa kwarto. Lubos na nakakahiya ang atmosfera. Ako ang sa huli ang bumasag nito. Nilunok ko ang aking lalamunan. Ginang Zin, ano sa palagay mo? Tumingin si Zinbing sa akin ng pakanan. Malino pa rin na naiinis pa rin siya tungkol sa komento tungkol sa yelong bloke. Sabi niya ng malamig, para sa kapakanan ng mga bata, wala akong pagtutol. Pareho nilang nais ng isang tahanan. Ngumingiti ako. Sige, ganoon din ako. At ganoon na lang, naayos na ang aming kasal sa pinakawalang pake na paraan na maiisip. 3 araw ang lumipas, pumunta kami sa opisina ng rehistro at nakuha ang aming sertipiko ng kasal. Nang hawakan ko ang pulang sertipiko sa aking mga kamay, pakiramdam ko ay nananaginip ako. 6 na taon na ang nakalipas, ibinenta ko ang aking sarili kapalit ng pera. 6 na taon ang lumipas, ibinenta ko ang sarili ko para sa aking anak. Wala nang mas dramatiko pa sa buhay ko. Upang ipagdiwang ang pagbubuo ng aming bagong pamilya, nagpasya akong magluto at magalang na tinanggihan ang tulong ng mga chef sa bahay. Ako ang nag-isa ang nagpalit ng kusina sa Villa. Pumasok si John Minho na nakalaway. Dad, ano ang niluluto mo? Ang paborito kong ulam, manok sa lutuan. Inilabas ko ang malaking tandang na inalagaan ko ng kalahating taon sa probinsya at nagsimula na akong maghanda nito. Malinaw na hindi pa nakakita sina Shinji at Zinbing ng ganito at pareho nilang nilayo ang sarili. Kalahating oras ang lumipas, ang amoy ay lumabas mula sa kusina. Dala ko ang malaking lutuing kawali ng manok sa lutuing clay pot na may kasamang tinapay na mais na nakabaon sa gilid. Halika, tikman mo ang luto ng tatay mo. Si Gia Minho ang unang kumain ng isang piraso ng cornbread, nilulunod ito sa sabaw hanggang sa magningning ang buong mukha niya. Ang galing nito. Ang sarap-sarap nito. Ang pagkain na ginagawa ni tatay ang pinakamaganda sa buong mundo. Inilagay ko ang isang hita ng manok sa mangkok ni Shinji. Dito, ikaw naman. Maingat na kagat ang kinuha ni Shinji. Naging maliwanag ang kanyang mga mata. Ang sarap sobra. Tiningnan ko si Zinbing ng may kasiyahan. Ginoo Zin, pakiusap, bigyan mo ako ng karangalan. Naghintay si Zinbing. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang chopsticks, pinili ang isang maliit na piraso ng manok, inilagay ito sa kanyang bibig ng may perpektong ganda at nanatiling nakapako. Sabi ko, hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng panibagong piraso. Pagkatapos ay isa pa. Sa huli, halos kalahati na ng lutuan ang nakain niya. Sabi ng bibig niya hindi, pero ang katawan niya oo. Talagang siya ay isang mayabang na babae. Pagkatapos ng hapunan, kaming apat ay naupo sa sala at nanood ng TV, kahit na medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam. Nagsisiksikan sina Gia Minho at Shinji sa tabi ko, nagkukwentuhan. Naupo si Zinbing sa malapit na isang mag-isa na sofa na may dalang magasin tungkol sa pananalapi. Binabasa niya ito, pero palagi siyang napapalingon sa amin. Isang komedya ang pinapalabas sa TV. Hindi kami makapigil sa pagtawa, at ngumiti ng bahagya kasama namin, bahagyang umangat ang dulo ng bibig ni Zinbing kahit na ayaw niya. Sa sandaling iyon, pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana at bumalat sa kanyang mukha. Bigla kong naisip na medyo iba na siya tignan. Parang hindi na ganoon kaitigas ang yelong ito. Ang buhay pagkatapos ng kasunduang kasal ay puno ng mga sorpresa at hindi inaasahang mga pangyayari. Aking opisyal na naging mula sa isang magsasaka ng manok sa probinsya hanggang sa kasintahan na nakatira sa bahay ng presidente ng Zin Group. Ang pangunahing tungkulin ko ay alagaan ng mga bata. Palagi nang maaga umuuwi si Zinbing at huli nang umuuwi pero dumarating na siyang mas maaga. Dati siyang huling umalis sa opisina. Ngayon ay tinatanggihan niya ang mga hindi kailangang gawain para makauwi bago ang hapunan dahil alam niyang may 3 tao na naghihintay sa kanya sa bahay. Naitaguyod ko ang aking pangalawang karera bilang stay-at-home na asawa. Sa pamamagitan ng aking pagluluto, matagumpay kong napasaya ang 3 tiyan, lalo na kay Zinbing. Nagreklamo siya na masyadong mag-greasy ang pagkain ko, masyadong hindi healthy, pero palagi siyang kumakain ng higit pa sa iba. Palapit ng palapit ang 2 bata araw-araw. Si Jamangho naging personal na bodyguard ni Shinji. Sa kindergarten, sino mang manggahas na guluhin si Shinji ay agad na may Jamangho sa likod. Naging personal na tutor ni Jamangho si Shinji. Tuwing gabi, binabantayan niya ang takdang aralin at nagkukwento ng mga kwento bago matulog. Isa ay isang bagyo, isa ay isang tahimik na lawa. Nagkakasundo sila sa paraan na walang makakaintriga. Pagkatapos ay ang anibersaryo ng Zin Group na ginanap sa isang gala. Bilang asawa ng presidente, kailangan kong dumalo. Nakatayo ako sa gitna ng tao sa isang hiniram na Dyson na suit, napapalibutan ng mga taong nakasuot ng perpekto.
Pakiramdam ko ay hindi ako kabilang, parang isang husky na napadpad sa isang pangkat ng mga swan. Si Zinbing naman ay para siyang reyna sa isang pilak na gown, nagniningning ng higit pa sa salita. Hinawakan niya ang aking braso at maayos na nilakad ang karamihan ng mga negosyanteng naroon. Ito ang aking asawa, si Jay Wo. Tuwing ipinapakilala niya ako ng ganito, ramdam ko ang halo ng inggit at galit mula sa bawat makapangyarihang lalaki sa silid. Tahimik akong natuwa. Tumingin ka lang, kahit sino sa inyo ay hindi makakakuha ng deal na ito. Sa kalagitnaan ng gala, isang matikas na lalaking may hawak na baso ng alak ang lumapit. Si Director Wang, ang executive ng kalabang kumpanya, ang nagpadala ng mga mamamahayag sa ospital. Miss Sin, matagal na tayong hindi nagkita. Mas lalo kang naging kahanga-hanga kaysa kailanman. Ang ngiti niya ay walang katotohanan. At ito na ang legendaryong Ginoo Jay. Talaga namang kilala, at talagang kahanga-hanga ang itsura. Hindi maitatanggi ang sarkasmo. Naging malamig ang ekspresyon ni Zinbing. Naghanda na siyang sumagot. Nang mauna ako, niyakap ko ang kanyang kamay at ngumingiti ng buong gilas kay Director Wang. Director Wang, ikinalulugod ko. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Narinig ko na ang kumpanya ninyo ay nagkakaroon ng problema sa daloy ng pera kamakailan lang. Ganyan talaga ang negosyo. Siyempre, mananalo ka, matalo ka. Pero personally, hindi ko alam, ipinanganak akong maswerte. Ako'y nag-asawa ng maayos, simula noon ay wala nang alalahanin. Hinaila ko si Zinbing palapit sa baywang at bumulong sa kanyang tainga. Hindi ba, mahal, tumig si Zinbing, pero tumango siya lang. Nabuo si Director Wang sa galit. Parang ipinagyayabang ko na nabubuhay ako sa asawa ko, pero sa totoo lang, ito ay paninira sa kanyang bumababang kumpanya na may kasamang pagpapakita ng pagmamahal para sa epekto. Mababang pinsala, maximum na pagpapahiya. Hindi makapagsalita si Director Wang. Ininom ko ang isang baso ng champagne at ikinalat ito gaya niya. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito sa pangungutya sa iba, baka gusto mong alamin kung paano magbayad ng sahod. Kung hindi, kapag nagsara ang kumpanya mo, magpapadala ka ng resume sa asawa ko. Hinawakan ko ang braso ni Zinbing at kami naglakad palayo. Sumunod sa amin ang galit na mura ni Director Wang. Nang nakarating na kami sa isang tahimik na sulok, hinawi ni Zinbing ang kanyang kamay. Tiningnan niya ako ng may komplikadong ekspresyon. Anong nangyayari sa'yo? Tumaas ang isang kilay ko. Nagmamaliit lang ako para sa'yo, hindi na kailangan ng pasasalamat. Matagal na naging tahimik si Zinbing. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano talaga ang klaseng tao ka? Naintindihan ko na hindi ko talaga kilala ka. Ngumiti ako, isa lamang akong magsasaka, ang ama ng inyong mga anak at asawa mo, ayon sa batas. At pagkatapos, ang after ay para sa susunod. Tumingin ako sa magarang ilaw ng ballroom at sa dalawang maliit na figure sa malayo na nagkukutkutan ng cake. Sa ngayon, sa tingin ko maganda ang buhay. Sumunod si Zinbing sa tingin ko, ngumiti rin siya. Ang ngiti na iyon ay parang unang pagkatunaw ng yelo, parang unang init ng tagsibol. Marahil ganito talaga ang buhay, puno ng hindi inaasahang mga pagbabago at mga sorpresa na hindi mo inakalang mangyayari. Sino ang mag-aakalang ang isang pabaya kung kasunduan noong 6 na taon na ang nakalipas ay magbubunga ng isang tahanan na ganito kaingay at ganito kainit?